Good morning guys. Grabe, na-miss ko kayo no. So, ang tagal kong hindi gumawa ng content. Siya nga pala gumawa ng column. Sa column na yan, gumamit ako ng tubular na 2x4. Ayan. Saka siyempre, Hardiplex, yung 1/4, yun yung pinantakip ko dyan. Tapos yung cornisa, paisim board din yan. Tatlong layer lang siya. Tapos, nagcut ako ng 4x8 cm para po sa design. Tapos yung 4x8, nilagyan po natin yan ng purong semento. Nagkanaw po tayo ng semento na saktong labnaw lang. Tapos doon natin isinasawsaw yung foam. Tapos ididikit natin dyan sa tinatabas ko na yan. Yun po yung aking ginawa. Para mabuhay yung texture nung ating ginagawa na design. Yan. Napakarami po niyan, nang tinabas ko na yan kasi nga yung lalagyan ko is medyo mataas saka medyo malapad, kaya tinaga ko po yan. Yan. After ko po yan malagyan ng semento, mapatuyo, ididikit ko po yan doon sa board na kung saan yun naman yung itatapal ko doon sa ginawa ko na cladding. Dinikit ko lang po ng sealant yan, isa-isa. Tapos, nilagyan ko ng gaff. Kada isang piraso, mayroon po mga gaff. Mayroon siyang groove. Ayan. Grabe, sobrang matrabaho talaga. Lalo na pag kayo mag-iisa ka lang gagawa yan, talagang aabutin ka ng siyam-siyam, sabi nga nila. Pero syempre, successful naman yung pagkakagawa natin. Ayan, tingnan nyo kung napapansin nyo, meron pa ako naglalagay ng spacer para yung paggawa ko is diretso yung unang layer. Pero sa unang layer lang naman. Pagdating naman sa kulay, gumamit ako ng tinting color at saka yung flat latex. Kasi yung kulay na gagawin ko, gray, dark gray, tapos assorted color. Kasi yung gagawin natin na pintura dyan ay parang luma style, kunyari nilulumot. Kaya ang ginawa ko, in-applyan ko po yan ng gray, tapos bago ko sinunod yung assorted color, hinalo ko yung black, gray, tapos yung green. Tapos sa plywood lang, tapos hindi siya halong-halo. Tapos doon ko pa rin sinasawsaw yung foam. Tapos ina-apply ko doon sa column after nung gray. Tapos bago ko naman nilagyan ng black, yung pure black na siya. Tapos nung natuyo siya, siyempre green na green yun. Naglagay po ulit ako ng panibagong gray. Tapos habang basa pa yung gray, nagbasa ako ng foam. Tapos pinapahiran ko yun para parang yung green niya maglight siya, nakala mo lumot. Yun po yung ginawa ko dyan. Tapos yung dark gray naman, yun naman yung nilagay natin sa mga groove. Yan, tinimpla rin na po natin yan. So sa dami ng groove na yan, inisa-isa po natin yan para mabuhay yung groove na yan bago natin in-apply yung talagang kulay na kailangan natin, na gusto nating mangyari. So yan, tingnan nyo guys. Meron naman akong kasama dyan na isa, pero syempre dahil nga sa dami nung gagawin, talagang mabusisi talaga. Kailangan mo lang na pagtiyagaan gawin. Pero syempre dahil ganyan nga, maganda naman yung naging resulta, na siguradong sa lahat ng taong customer dito talagang yan yung pangunahin nilang attraction sa nakikita dito sa kasi yung pong pesto na yan is landing, hagdanan po yan pababa, galing sa baba pataas, o yan papunta dito sa sa resto bar po kasi itong ginagawa namin ng design. Yan, hindi lang po yan, marami pa akong ginagawang design katulad ng clouds, yan, picture frame. Actually may mga natapos na po ako. Yan, tingnan nyo guys, yan yung mga in-applyan ko ng color. Siyempre maraming patong siya, katulad nga sinabi ko sa inyo kanina, may assorted color pa siya. Tapos yan, nilagay ko na yung mga yung mga design na po yan nilalagay ko is yan yung binili na lang po yan. Siyempre kumbaga pinatong ko na lang yan dyan, naglagay na lang po ako dyan ng dowel para isusuksok na lang yung mga yung katulad yung sa itaas na yon, para hindi mahulog yung ila-apply. Tapos isisilant natin yung palibot ng mga yan, pinakampaso na yan. Tapos yung design na yun sa taas, yan, isisilant na lang po natin yan para hindi siya madala ng hangin. So yan guys, yung ating finished product. Ayan, napakaganda niya. Yan po, dalawa. Yan, tingnan nyo naman, ganda ng pagkakuha niya dyan. Yan, syempre dahil ako may gawa niyan, ako yung nag-sample syempre bagong iba. Yan.
So hanggang sa muli guys, porsigido si Manoy.